Mga kapatid, dito naman po tayo at tayo muling magsalo-salo sa tinapay na ibinaba ng ating Ama dito sa lupa mula sa langit ng mga langit na kanyang tinatahanan. At ngayon mga kapatid, dito na naman tayo sa mga mensahe na ipinarating sa atin ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari. At bago po tayo madako sa mensahe na kailangan natin tanggapin sa araw at oras na ito. Ang oras po ngayon mga kapatid, alas 9:11 at ang araw ngayon ay Sabado. At buwan ngayon ng February. Ang pitsa ay 22 sa taong 2025. At sa inyo mga kapatid na mga nakikinig, bago ang lahat, atin munang tanggapin ang basbas mula sa ating Panginoong si Isa o Ama. Sa lahat ng mga nakikinig mga kapatid, ang biyaya at awa ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon, mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay sumainyo nawang lahat. Siya nawa at siya nawa. At maghandog muna tayo ng isang awit ng pagpapasalamat, paghingi ng tawad sa ating Panginoong si Isa o Ama sa lahat ng ating mga nagawa, mga pagkakamali o kasalanan sa harapan ng ating Panginoong si Isa o Ama. Sabay-sabay tayo mga kapatid na maghandog ng awit ng paghingi ng tawad sa ating Panginoong si Isa o Ama.
kasalanan ko'y patatawarin mo. Lilimutin mo. Umaamin, nagsisisi ako. Ayaw ko na magkasala sa'yo. Patawarin mo ako. Dalangin ko'y iyong sanang tugunin. Kahit ako'y nagkasala sa'yo. Patawarin mo ako. Yan mga kapatid, yung ating handog na awit at panalangin sa ating Panginoon si Isa o Ama. Ayan ay tanda na tayo ay nagsisisi sa ating mga nagawang kasalanan sa ating Panginoong si Isa o Ama. Ayan yung paghingi ng paumanhin ba? Tawag? Paumanhin o paghingi ng tawad. Paghingi ng paumanhin at paghingi ng tawad. Isa yung ibig sabihin nun mga kapatid. At sa bagay niyan, kahit papaano ay medyo gumaan-gaan ng kaunti ang pakiramdam sa atin ng ating Panginoong si Isa o Ama. Dahil kung ating binabantayan yung ating mga television mga kapatid sa bawat itinakdang oras ng pagbabalita, diba sa atin na naghahangad ng kapayapaan, katahimikan at katiwasayan ng buhay, palagi tayong nag-aabang ng kung ano yung ilalabas ng mga ginagawa ng ating mga pinuno at mga gagawin pa. Diba? Doon tayo nag-aabang dahil tayo ay sakop nila Sakop tayo ng mga namiminuno sa atin. Mga gobernador na yan, mga senator na yan, vice president, presidente. Diba, sakop tayo ng mga ganun. Kahit nga yung mga sinugo ng ama, inutusan na din ng ama na ganun napasakop sa pamahalaan dito sa lupa. Dahil yun ay siya rin ang lumikha. Dahil lahat nga ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita, siya may gawa Kaya malinaw, sakop nito. Tingnan nyo, si Kibuloy, di ba? Sinasabi niya, appointed son daw siya. May nagreklamo. Ang dami nagreklamo na siya daw ay nanghalay. Dahil wala pa namang patunay kung bakit yung mga ganyan ay napakatagal mga patunayan. Ako ay naniniwala mga kapatid na sa batas natin talagang mayroon talagang totoo na hatol at mayroon din namang hindi. May mga sumbong na totoo at may mga sumbong na hindi totoo, na mga nahahatulan na hindi naman totoo yung mga ginagawa. Dahil nangyayari yan sa amin. Nangyari yan. Dahil yun, yung isa sa kasama namin dito ay tinuksog, mga kapatid. Tinuksog. Kaya alam, minor di edad yung nagtukso. Talo ka dyan, di ba? Pag pinatulan mo yung minor di edad, dahil pinapanigan niya ng batas ng tao, ang minor di edad, talo ka.
talo ka naman edad. Pag pinatulan mo yan. Kaya yan ang ano, yan yung isang dapat malaman ng bawat isa sa atin kung ano yung batas ng tao at ang batas ng ama. Kahit nag-iibigan kayo pag minor de edad at yan ay nagreklamo yung magulang na, ay delikado ka. Diba? At yung patakaran na yan ay hindi sumasang-ayon sa batas ng ating ama. Hindi lahat ng batas dito sa lupa ay mula sa ama, mga kapatid. Dahil yung pinagdusa at ikinamatay ng ating Panginoon na si Isa, ayan na hindi mula sa ama. Yan ay hatol ng tao. Hinatol ng tao sa ating Panginoong si Isa. Na Jesus yung kanyang pangalan noon. Batas ng tao ang kumatay sa ating Panginoon nung siya nandito pa sa lupa. Yan ay isang halimbawa na ang batas ng tao, hindi lahat na kanilang pinatutupad ay tama, mga kapatid. Pero kung lahat ng ipinatutupad ng batas ng tao ay binabasa nila sa banal na kasulatan na ito ay sinalita ng Ama, sinalita ito ng Panginoon, ito ang ating dapat gawin. Doon ako maniniwala, mga kapatid. Pero pag hindi pinag-utos ng Ama yung batas na yan, na pinatutupad ng gobyerno, hindi ako dyan sumasang-ayon. Dahil ako, mga kapatid, ang sinusunod ko, batas ng ating Ama. Kagaya ngayon, mga kapatid. Ngayon, sabi ng ating Panginoon na si Isa, ay siya ay ilaw ng sanglibutan. Ngayon, nandun na sa langit. Paano siya magiging ilaw ng sanglibutan? Ay nasa langit. Pero isipin natin, mga kapatid, na walang mahirap na bagay sa ating Panginoon. Nagagawa niya lahat. Kahit nandun siya sa langit, at ang lupa ay nandito sa ibaba, kitang-kita niya tayo dahil nasa mataas siya na dako. Tinitingnan niya tayo, tinatanaw niya tayo kung ano yung ating mga ginagawa. At mayroon tayong dapat sundin na manual, kasulatan na dapat nating panghawakan, mga kapatid. Ito nga palagi kong binabanggit sa inyo, itong banal na kasulatan na ito. Yan. Ito yung manual ng tao, mga kapatid. Paulit-ulit kong binabanggit. Kung may manual ang mga makina, may manual yung mga cellphone, yung ang mapa ng buong mundo, may manual eh. Diba? Yan, buksan nyo lahat yung bitna. Kaya, ayan, lahat, buksan nyo lahat. Brown out, mga kapatid. Ito eh, pag ganitong nangyayari, ito ay ano ito, hindi gusto ng ating Ama na magdilim ang paligid. Yan ay ito yung mga aral na magsisilbing ilaw sa atin, mga kapatid. Dahil sabi nga niya, siya ang ilaw ng sanglibutan. At kita niyo pa ba ako? Yun, nakasara yun, nasa malinaw. Yan, mga kapatid. Nasaan na tayo? Yung brown out, nakikialam yun. Yung kadiliman kasi, yan ay ano, dyan nakakagawa ng mga hindi dapat. Yan, nagtatago yung mga gumagawa ng masama sa kadiliman. Kaya ang sabi ng ating Panginoong si Isa, doon sa Juan 8:12, tingnan nga natin, basahin natin doon sa Juan 8:12, mga kapatid. Juan 8:12. Yan, tayo ay medyo kumilos ng ano, medyo mabilis-bilis. Kailangan alerto tayo dito dahil yung oras nga, kailangan makarami tayo. Juan 8:12, anong ating mababasa?
Basahin na natin. Ang ating mababasa dito ay ang muli ngang nagsalita sa kanila si Jesus na sinasabi, "Ako ang ilaw ng sanglibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan." Kailangan sumunod pala tayo sa Kanya. Ayan. Ano yung mga paraan ng pagsunod, mga kapatid? Siguro naman na sa inyo na mga matagal na nga nakikinig dito sa programang ito, ang pagsunod sa ating Panginoong si Isa o Ama ay yung tuparin natin ang Kanyang buong kautusan. Yan, diyan natin maipapakita na tayo ay sumusunod sa ilaw. Dahil sabi niya siya ay ilaw ng sanglibutan. Ngayong panahong ito naman, mga kapatid, dapat pala nating sundan ay yung mga sumusunod sa ating Panginoon. Susundan din natin yun. Ngayon, inutusan niya tayo na pasakop tayo sa mga palatuntunan ng tao. Alang-alang sa Panginoon. Nandun sa Pedro. Sa unang Pedro, 2:13, 14 hanggang 15. Hanapin natin yung unang Pedro. Madilim, mga kapatid. At talagang wala tayong mautusan na mag-open ng ilawan na gagamitin mga kasama ko ngayon dito, mga kapatid, karamihan babae at bata, mga babae at mga bata. Kaya pagtiyagaan na lang natin kung ano itong liwanag na ating nararanasan sa ngayon, nag-brown out gawa din siguro ito naman. Ano na yung ating hinahanap kanina? Unang Pedro. Bilig talaga. Yun. Unang Pedro 2:13 hanggang 15, mga kapatid. 2:13 hanggang 15. Bilisan na, babasa kagad ako. 2:13 hanggang 15. Yan, basahin natin, mga kapatid. Tandaan natin mabuti yung ating mga napapakinggan. Ha? Kayo'y pasakop sa bawat palatuntunan ng tao. Alang-alang sa Panginoon, maging sa hari, sa kataas-taasan, o sa mga gobernador na sinugo niya sa panghihiganti, sa nagsisigawa ng masama at sa kapurihan ng nagsisigawa ng mabuti, sapagkat siyang kalooban ng Diyos na dahil sa paggawa ng mabuti ay inyong mapatahimik ang kamangmangan ng mga taong palalo. Yan nyo. Mukhang hindi natin gaanong maintindihan dahil maingay yung mga bata, mga kapatid. Mga bata yung nandito, mga nakikinig. Ay marami nang tinatawag, mga kapatid, dito, pero sa oras ng pagsamba, mga wala, diba? Mas mahalaga sa kanila yung kanilang sarili kaysa doon sa gumawa sa kanilang sarili. Dapat sanang unahin natin dito, mga kapatid, ay yung lumikha sa atin. Magbigay tayo sana sa Kanya ng kahit kaunting palubag loob. Yung tayo umattend sa Kanyang pagsamba, at kaya naman natin umattend kung gugustuhin natin. Ha? At kung ayaw naman natin, ay kaya din natin gawin. Diba? Pinakamahalaga na gawain, mga kapatid, ay maglingkod sa Ama. Wala nang iba.
Kailangan nga natin ialay natin yung buhay natin sa Kanya eh. Diba? Dahil ang buhay na nasa atin na hindi sa atin, yan ay sa Kanya, mga kapatid. Maniwala kayo o hindi. Yung taglay nating buhay na ating ginagamit sa araw-araw ay hindi sa atin. Kaya kailangan ipaglingkod natin ito sa Ama, itong buhay na ito. Hiram lang natin ito na walang pinagkaiba sa utang, na dapat nating isauli. At ang lahat ng utang ay dapat pagbayaran. Lahat ng hiram dapat isauli. Ngunit, pag mabuti ang pinapakita mo sa hiniraman mo, sa inutangan mo, yung utang mo, ibibigay sa iyo yan. Ipapatawad sa yan, ipapahingi sa iyan. Diyan nangyayari at nagaganap ang sinasabi ng ating Panginoong si Isa na mayroong buhay na walang hanggan. Pag ang buhay na ginagamit mo sa araw-araw, na alam mo mula sa ating Ama, ginagamit mo sa paglilingkod sa Kanya. Sana naunawaan nyo, mga kapatid. Yung iba kasi dyan, mga kunwari lang na nakikinig, kunwari lang sumusunod. Dahil dito kasi maririnig mo dito ang lahat ng pangako ng ikabubuti. Diba? Magkakaroon ka ng kaligtasan. Saan ka man pumaroon? Walang disgrasya mangyayari sa'yo. Ay napakaraming disgrasya ngayon, mga kapatid. Dahil ito nga sinasabi ko, ito na yung huling araw. Papapag-usapan natin ito ng gusto ngayon, mga kapatid. Kung ano itong huling araw. Dito nga sinasabi kanina sa unang Pedro na kayo'y pasakop sa bawat palatuntunan ng tao alang-alang sa Panginoon. Aba, mga kapatid, tingnan naman natin mabuti. Dahil dun sa Santiago 4:7, ito yung ating mababasa, ating basahin. Santiago 4:7. Ayan, hindi natin mahagilap kagad, mga kapatid. Santiago 4:7. Basahin kagad natin. Tumutok kayong mabuti sa pakikinig, mga kapatid. Santiago 4:7. Pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalangsang kayo sa dyablo at tatakas siya sa inyo. Yung sinabi kanina na pasakop tayo sa bawat palatuntunan ng tao alang-alang sa Panginoon, yan ay isang paraan ng pagpapasakop natin sa ating Ama, sa ating Diyos. Sumunod tayo sa batas ng tao. Yan ay isang paraan ng pagpapasakop natin sa ating Diyos. Sinunod natin yung utos niya, napasakop tayo sa palatuntunan ng tao. Ngayon, ang pinagtibay dito kay Santiago 4:7, pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalangsang kayo sa dyablo at tatakas siya sa inyo. Ngayon, papaano natin makikita kung nasaan yung dyablo? Ano ang mga gawain na dapat nating kontrahin? Na gawain ng dyablo, mga kapatid. Di ba ang utos ng ating Ama ay kayo ay mga batian? Kaya lang banal na halik, ikapanganon. At yun ay mayroon pang, ang ibig sabihin kasi nun, kayo ay mga ibigan sa isa't isa. Yun ay gawaing makadiyos. Yun ay utos ng ating Ama. Ibigin mo ang iyong kapwa kagaya ng iyong sarili. Ngayon, mga kapatid, pasakop tayo sa bawat palatuntunan ng tao alang-alang sa Panginoon. Ay sino ba ang dapat nating sundin sa mga palatuntunan ng tao, mga kapatid?
Ah, unang-una, presidente, vice president. Ngayon, bakit ang ating presidente at ang ating vice president ay nagbabangayan? Nasaan ang utos ng ating ama doon na ibigin mo ang iyong kapwa kagaya ng iyong sarili? Mabuti bang gawain yun, mga kapatid? Yung ba'y utos ng ating ama? Lahat ng hindi ipinag-uutos ng ama na ginagawa ng tao, yan ay mula sa dyablo. Maniwala kayo, mga kapatid. Gawain yan na mula sa dyablo, basta hindi pinag-uutos ng ating ama. Diba? Yun, nagbabangayan. Alam ng buong mundo yan. Nagbabangayan ng ating presidente at vice president. Kanya-kanyang taktika, kanya-kanyang pabango sa masa. Pero nag-aaway. Linilito ang taong bayan kung sino sa kanilang dapat. Pero sa kanilang dalawa, mga kapatid, nakikita ko walang dapat sa kanila. Dahil parehas sila, umaaway, nag-aaway. Walang nagpapakumbaba, wala kang nakikita nagtuturo ng tama. Diba? Yung vice, hindi niya dapat pinagsasalitaan ng masama. Yung president. Dahil siya mababa eh. Dapat pa-under siya. Siya naman yung nauna. Siya yung nauna na magsalita ng hindi mabuti sa presidente. Sa mga kadahilanan na hindi naman na dapat na sasalitain pa sa masa. Yung mga kadahilanan na yun. Para lang magulo ang isipan ng mga tao. Dahil sila kasi, mga kapatid, itinayo ng tao. Kaya kanya-kanyang pabango sa mga tao. Yun, napakasakit na nararanasan na yon ng ating bansa, ang Pilipinas, na ang ating presidente at vice president ay nagbabangayan. Diba? Napakarami tayong dapat sabihin dito sa bagay na ito. Hindi sana dapat nangyayari ito, mga kapatid. Tayo hindi na makatulog ng mga mamamayan, mga kapatid, sa mga nangyayaring ito. Ikaw ba naman yung anak, makita mo yung magulang mo yung nag-aaway, anong mangyayari? Anong papasok sa isip mo? Diba? Parang magulang yun ng ating Pilipinas nag-isipag-away. Wala sa kanila ang utos ng ating ama na mag-ibigan kayo sa isa't isa. Ibigin mo ang iyong kapwa kagaya ng iyong sarili. Nangyayari yan, yung kawalan ng pag-ibig sa kapwa, yung hindi parehas ang paniniwala, mga kapatid. Kaya sinasabi ko pa ulit-ulit, ang kapayapaan ay malabong maganap sa sanglibutan hanggat ang relihiyon ay marami. Kailangan bago mangyari ang kapayapaan, kailangan ang relihiyon ay iisa lang, mga kapatid. Hindi marami, iisa lang. At ang Panginoon din nila na tinatawag dito ay isa. Iisa rin, mga kapatid. Sabi nga nila itaganin nyo sa bato itong salita kong ito, mga kapatid. Hanggat marami ang relihiyon, walang mangyayaring kapayapaan, sinasabi ko sa inyo. Gusto niyo ang kapayapaan? Sumunod kayo dito. Kayong lahat. Mararanasan ng bawat isa nasasapi dito ang kapayapaan, mga kapatid. Dahil lahat na hindi maniniwala dito, mapaparusahan. Makinig kayo mabuti. O ngayon,
yung sinasabi natin na yung bangayan, ay ito yung sinasabi sa banal na kasulatan na sa huling araw ay magkakaroon ng panahong mapanganib. Basahin muna natin dito sa sa Juan 11:5, 9 hanggang 10. Panahong mapanganib, mga kapatid, dahil yung president at vice president nag-aaway na, di ba kapanganiban yan sa mga mamamayan? Ay kung mahati yung Pilipinas, yung kalahati ng Pilipinas napunta sa vice president at yung kalahati napunta sa presidente, o anong mangyayari? Mga kapatid, salpukan yan. Diba? Ito yung panahon na mapanganib na nakasulat nating isa-isahing babasahin yan. Unahin natin sa Juan 11:5, mga kapatid. Ito yung ating unang babasahin. Mahaba itong ating kwan ngayon. Aral na dapat dating pakatutukan. Juan 11:5, 9 hanggang 10. Simulan na nating basahin, mga kapatid. Sa 5. 1:11:5 hanggang 10. Iniibig nga ni Jesus si Marta at ang kanyang kapatid na babae at si Lazaro. Nang mabalitaan nga niya na siya'y may sakit, siya'y tumahang 2 araw ng panahong yaon sa dating kinaroroonan niya. Saka pagkatapos nito ay sinabi niya sa mga alagad, tayo nang muli sa Hudiya. Sinabi sa kanya ng mga alagad, Guro o Rabi, ngayon pinagsisikapang batuhin ka ng mga Hudyo at muli kang paroroon doon. Sa 9. At sumagot si Jesus, hindi baga ang araw ay may 12 araw? Na? Oras. Ang Oras. Hindi baga ang araw ay may 12 oras, mga kapatid? Madilim kasi, mga kapatid. Pasensya na kayo sa ating mga pagdaplis sa mga nababasa. Ang isang araw daw, ika na ating Panginoon na si Isa, ay may 12 oras. 12 oras lang palang isang araw, sabi nung karamihan, 24. Ang araw ay may 12 oras. Kung ang isang tao'y lumalakad samantalang araw, ay hindi siya matitisod sapagkat nakikita niya ang ilaw ng sanglibutan. Hanggang lang ba tayo? Yes. Hanggang din. Ngunit ang isang taong lumalakad samantalang gabi ay natitisod siya sapagkat walang ilaw sa kanya. Alam niyo bang ibig sabihin nito, mga kapatid? Ang ilaw ng sanglibutan ay ang ating Panginoon. Inakit niya yung kanyang mga alagad na magbalik doon sa lugar ni Lazaro dahil may sakit nga si Lazaro eh. Eh sabi ng mga alagad niya, huwag nang bumalik doon dahil gusto siyang batuhin ng mga tao ron. Ang sagot niya ng ating Panginoon, ang araw daw ay may 12 oras. Kung ang isang tao ay lumalakad samantalang araw ay hindi natitisod sapagkat nakikita niya ang ilaw ng sanglibutan. Ngunit ang isang taong lumalakad samantalang gabi ay natitisod siya sapagkat walang ilaw sa kanya. Dahil sinabi nga niya, ako ang ilaw ng sanglibutan. Kaya pag nag-akit siya kung saan niya gustong pumunta at gusto kanyang isama, sumama ka kaagad dahil siyang ilaw. Siyang ilaw ng sanglibutan. Walang kadiliman na mangyayari pagkasama mo siya, mga kapatid. Kaya sinabi niya, lumakad hanggat araw at makikita mo ang ilaw. Hanggat nakikita mo yung ilaw. At ang ilaw nga ay siya. Ngayon,
ay wala siya dito sa lupa ngayon, mga kapatid. Pero may sinabi siya na sa huling araw, siya ay magbabalik, mga kapatid. Sa huling araw, sa isang araw, ay muli natin siyang makikita. At tayo ay pagagalingin sa ating mga karamdaman. Pagagalingin tayo, magkakaroon tayo ng karunungan. Dahil ibubuhos nga niya ang kanyang espiritu dito sa huling araw, mga kapatid. Nakita nyo kung papaano pinaliwanag niya na ito ay ang huling araw, mga kapatid. Tingnan natin doon sa ikalawang Timoteo 3:1 hanggang 5. Araw ang mahalaga, yung araw. Yung araw niya, mga kapatid. Timoteo dito doon. Buti na mga kanal to. Unang Timoteo ay ikalawang Timoteo 3:1 hanggang 5. Kita nyo, hanapin natin kung ano nga talaga yung araw. Yung palatandaan nung araw na sinasabi niya na nandun siya, na siya ang ilaw ng sanglibutan, mga kapatid. Para huwag tayong lumakad sa kadiliman. Ito ang magigipamagat nito, mga kapatid, ay ipinaalam sa atin kung nasaan yung ilaw ng sanglibutan. Ito pamagat nito. Ipinakita sa atin ng ating Panginoong si Isa kung nasaan ang ilaw ng sanglibutan. Basahin na natin. Ikalawang Timoteo 3:1 hanggang 5. 5 ba? Ito yung malinaw. Datapwat alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan, kaysa mga maibigin sa Diyos, na may anyo ng kabanalan, datapwat tinanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Ganito yung nangyayari sa huling araw, mga kapatid. Kagaya na banggit natin kanina, bakit nag-aaway ang Vice President at ang President? Ano yung kanilang pinag-aawayan, mga kapatid? Ang palagi kong naririnig, mga kapatid, tungkol sa pera. Diba? Balikan natin yung ating binasa. 1 hanggang 2. Dapat alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang. Pinag-aawayan ng Presidente at Vice President, salapi. Abay mayayabang, di ba sabi, papatay ko itong si ganito. At sinabi din ng ama, papapatay ko din si ganito. Di ba pagyayabang yung ganon? Pinagyayabang nila na kaya nilang pumatay. Di ba? Ay nakasulat, mga kapatid. Kaya nangyayari yan, ay dun pa na sa pinakamataas ang katungkulan na gaganap. Di ba?
Hayag na hayag. Itong nakasulat na ito mga kapatid, malinaw na nakasulat na ito na nga yung huling araw. Hindi maikakaila sa buong mundo dahil nagmumula sa presidente at vice president. Unti-untiin natin basahin. Ulitin natin mga kapatid. Hanggang sa 3. 1 hanggang 3. 3, 1 hanggang 3. O hanggang 2 sa 4. Hanggang 5. Napakalagkit ng salitang ito mga kapatid. Napakalinaw. Dapat alamin mo sa araw na yan. Alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang panahong mapanganib. Di ba, huling araw ito, dahil mapanganib nga, nag-aaway nga yung presidente sa vice president, pinag-aawayan, magiging maibigin sa salapi. Kita nyo. Mayayabang, mapagmalaki. O, yung vice president na pinagmamalakihan yung presidente. Mapagtungayaw, di ba, kung magmura, di ba? Masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mababangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan. Yung mga kasiyahan nila, doon ata pinaggagastos yung mga pera, pinag-aawayan sa mga kasiyahan at yung mga hindi maipaliwanag ng mga kayamanan nila, mga kapatid. May anyo ng kabanalan ang itsura, mga banal, dahil meron mga damit kasi silang mga kone. Mga kasuotan ng may mga katungkulan, yan yung mga anyo ng kabanalan, di ba? Mga malilinis na damit. Ngunit tinanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Kita niyo mga kapatid, utos ay lumayo tayo sa tayo pupunta mga kapatid. Dahil ngayon nga ay huling araw, nandito yung ilaw ng sanglibutan mga kapatid. Sa huling araw. Yan, tandaan natin mabuti yan. O, ituro naman natin ngayon, yung huling araw, no, alam na natin, tumbok na tumbok ngayon mga kapatid, na ito ang huling araw. Naniniwala ba kayo? Malinaw eh. Hindi maitatago dahil sa presidente at vice president nagmumula. Yung sumpa na salita ng ating Ama. Kaya nga sabi niya ay, yung mga salita daw niya ay hindi pwede na hindi mangyari. Magaganap at magaganap yan, mga kapatid. Ayan. Ngayon, hanapin natin ang ilaw ng sanglibutan para huwag tayong kakapa-kapa sa kadiliman. Basahin naman natin yung 1:9:5. Balik na naman tayo doon kay Juan. 1:9:5. Anong oras na tayo? 44 minutes, 7 seconds. Mahaba pa, mga kapatid. 1:9:5. Ayan, basahin kagad natin. Ayan, basahin natin kagad. 1:9:5. Samantalang ako'y nasa sanglibutan, ako ang ilaw ng sanglibutan. Ngayon, hanapin natin yung ilaw. Nasaan siya ngayon, mga kapatid? Nandito siya ngayon dahil ito yung kanyang araw. Ito yung kanyang kapanahunan, mga kapatid. Ito yung kanyang kaarawan. Sabi niya kanina, ulitin natin, samantalang ako'y nasa sanglibutan, ako ang ilaw ng sanglibutan. Ngayon, ang basahin na naman natin ay unang Timoteo 6:11 hanggang 16. Tandaan yung nabasa ulitin ko na naman. Samantalang ako'y nasa sanglibutan, ako ang ilaw ng sanglibutan. Yan.
Siyang ilaw ng sanglibutan. Ngayon, nasaan siya mga kapatid? Saang dako siya naroon? Kung siya ay nandito sa sanglibutan. Unang Timoteo, Tito, ayun, unang Timoteo, ano yung nabanggit natin kanina, alerto kasi pagsulat. Unang Timoteo 6:11 hanggang 16. Basahin na natin mga kapatid. Makinig kayong mabuti, sinasabi ko. Kayong patumpik-tumpik dito dahil ang lahat ng naririnig nyo dito mga kapatid ay para din lang sa inyo. Basahin na natin unang Timoteo 6:11 hanggang 16. Datapat ikaw o tao ng Diyos, tumakas ka sa mga bagay na ito at sumunod ka sa katuwiran, sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, sa kaamuan. Makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Manangan ka sa buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, na dito'y tinawag ka at ipahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Ipinagbibilin ko sa iyo sa paningin ng Diyos na bumuhay sa lahat ng mga bagay at ni isa na sa harapan ni Poncio Pilato ay sumaksi ng mabuting pagpapahayag. Natuparin mo ang utos na walang dungis, walang kapintasan, hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong si Isa, na sa kanyang kapanahunan ay ipahahayag siya na mapalad at tanging makapangyarihan, hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Nasaan siya ngayon mga kapatid? Nandun siya sa lugar na ipinahahayag na siya ay Panginoon ng mga Panginoon at siya ay hari ng mga hari. Dun sa kanyang kapanahunan, ipahahayag siya na siya ay Panginoon ng mga Panginoon at hari ng mga hari, mga kapatid. Sure yan, dahil ito ay nakasulat. Ulitin natin sa 15, na sa kanyang kapanahunan, ibig sabihin, doon sa kanyang araw, ay ipahahayag siya na mapalad at tanging makapangyarihan, hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Dito mga kapatid, matatagpuan nyo itong aral na ito. Pinagsisigawan natin na ang ating Panginoon na si Isa ay Panginoon ng mga Panginoon at hari ng mga hari. Bakit isa? Dahil yun po mga kapatid, ang nakasulat sa Zacarias 14:9, na pag siya ay naghari sa sanglibutan, ang kanyang magiging pangalan ay isa at ang kanyang pangalan ay isa, mga kapatid. Naunawaan nyo ito mga kapatid. Ituloy natin hanggang 16. Hanggang 16 sa tayo nakasulat. Tuloy natin. Na siya lamang ang walang kamatayan, na nananahan sa liwanag, na di malapitan, na di makita ng sino mang tao o makikita man. Sumakanya nawa ang kapurihan at paghaharing walang hanggan. Siya nawa. Sa inyo mga kapatid na nanonood at nakikinig, nakapat nyo ba ang ibig sabihin nito? Kung nasaan ngayon ang ilaw ng sanglibutan. Ngayon dahil siya ay hari ng mga hari dito, siya ay Panginoon ng Panginoon dito, siya yung nag-uutos sa amin mga kapatid. Kung ano ang dapat naming gawin, kung ano ang dapat naming sabihin.
siya ang pastor namin dito, mga kapatid. Siya ang nagtuturo, siya ang founder namin dito. Ito yung patunay, mga kapatid. Na kailangan ay huwag dagdagan, ibawasan yung mga utos niya, yung mga salita niya. Diba? Yan ay paulit-ulit nating sinasabi, nakasulat sa Apokalipsis, sa Deuteronomio, Deuteronomio 12:32, na huwag babawasan, huwag dadagdagan. Yung mga salita niya, yung mga utos niya, lista nyo na lang. At doon sa Apokalipsis 22:18 at 19, huwag daragdagan, huwag babawasan, huwag aalisan. At yung utos na ito, mga kapatid, na huwag dadagdagan, babawasan, andun yung Exodo 21 hanggang 17. Yun yung huwag dadagdagan, huwag babawasan. Nandun pa sa Deuteronomio 5:6 hanggang 22. Ayan. Nagkuhan na tayo. Hindi na natin binasa itong mga ito, pero kayo na lang bumasa. Sana may ballpen kayo at may papel na pinagsusulatan ng mga talata na ating binabanggit dito na hindi na natin binabasa, mga kapatid. Kayo na lang ang bumasa dahil yan ang mga patutuo dito sa mga sinasabi natin. Ngayon, nabanggit natin kanina na siya ang aming Panginoon dito, siya ang aming hari. Hari siya ng mga hari. Kaya siya ang sinusunod namin dito. At ang pangalan nga niya sa amin dito, mga kapatid, ay isa para matupad ang nakasulat sa Zacarias 14:9. Na pag siya ay naghari, ang magiging pangalan niya ay isa. At ang pangalan niya ay talagang isa, mga kapatid. Kailangan mangyari yun dahil nababanggit nga sa banal na kasulatan, mapalad ang bumabasa at tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Kailangan matupad yun, mga kapatid. Kaya natutupad nga yung hula na na panahong mapanganib na huling araw Mga maibigin sa salapi, mga mayayabang, mapagtungayaw, di ba? Pinapakita ngayon ng presidente at vice president natin na natutupad yung hula na yon sa pamamagitan ng ginagawa nilang dalawa, mga kapatid. Kaya ito yung huling araw. Di ba? Napakaganda ng mensaheng ito. Pinapaalam na sa atin ng ating Panginoong si Isa o Ama kung ito nga ang tunay na araw, dahil sinabi ng ating Ama sa atin, isulat mo kung ano ang pangalan ng araw. Ito yung araw, mga kapatid. Nagsimula pa ito noong 2017. Pero nung sinimulan ko sana ito noong year 2000, doon sana ito nagsimula, mga kapatid. Pero hindi ako sumunod kaagad Ay, nantay ko muna ako paluin ng Ama bago ko sumunod. Ayun, nung pinalo na niya ako ng pinalo, ayun, saka ako sumunod, mga kapatid. Kaya 2017 ko lang ito nagawa. Dahil yun, doon niya pinatikim sa akin yung kanyang parusa, mga kapatid. Kaya pag tinatawag tayo, huwag na tayong tumanggi. Lalong-lalo na at ang lumikha sa atin ang tumatawag sa atin. Ngayon, kagaya nito, inuulit ko na kami ang mga tinawag ng ating Panginoong si Isa na inutusan. Kami ang ginawang mga anak ng ilaw, mga kapatid. Sino? Anong pangalan ng mga yon? Anong itinawag ng bibig ng Panginoon sa kanila? Anong tawag sa kanila ng ating Panginoon? Basahin natin doon sa Mateo 5:1. Naku, haba, mga kapatid, hanggang 18. Ang putol-putulin na lang natin, ang basahin lang natin dito yung mga mahalaga. Mahalaga din naman lahat, kaya lang mag-uubos tayo ng oras dito. Ang importante, malaman nyo kung saan ito nakasulat. Mateo 5:1, 14 hanggang 18. Ng Mateo. Inuulit natin, Mateo 5:1. Ito yung mga tinawag.
na maging ilaw ng sanglibutan, mga kapatid. Matthew 5:1. Haba, 14, sana maikli ito. 5:1. Bakit ang haba naman? (5:1, 14). Putol-putulin na lang natin, mga kapatid. 5:1, tapos 14, at yung 18. Basahin na natin. At pagkakita sa mga karamihan, ay umahon siya sa bundok. At pagkaupo niya, ay nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad. Tandaan niyo mabuti, yung kanyang mga alagad. Doon sa 14, kayo ang ilaw ng sanglibutan. Ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. Ang sinasabi niya na ilaw ng sanglibutan din ay yung kanyang mga alagad. Ha? At doon sa 18, pabilisin natin, mga kapatid, dahil yung oras ay mas mabilis kaysa sa atin. Kaya't ang sino mang sumuway sa isa sa kaliit-liitan, ay, noon 19 na yun, mga kapatid, pasensya na kayo. Dahil madilim nga. Yung 18 pa lang, mga kapatid, 19 yung nabasa ko. Sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan, ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Anong sinasabi na ilaw ng sanglibutan? Yung mga alagad, mga kapatid. Ang tunay dito na ilaw ang yung mga salita ng ating Panginoong si Isawaman na pinaparating namin sa inyo, mga kapatid. Yun yung tunay na ilaw dahil yun yung salita ng ating Panginoong si Isa o Ama. Dumadaan lang sa bibig ng inyong maliit na lingkod o abang lingkod dahil napakababa ng uri ng pamumuhay nitong nagsasalita sa inyong harapan, mga kapatid. Dukha ang inyong abang lingkod, mga kapatid. Kita nyo nga, nag-brown out, walang ang tawag dyan, walang generator. May generator sana na kung meron tayong kayamanan sa buhay. Meron na sana tayong nabiling generator. Para pag ganito sana na oras ng samba, araw ng samba, ay generator ang ginagamit para walang brown out, para maliwanag palagi. Ayun, yun kasi ang yun yung kapalaran na ibinigay ng ating Ama sa kanyang huling sinugo, mga kapatid. Dahil sinabi niya nasa dukha ang pagpapala. Ito pa nga, at ito yung mga inutusan na yung mga alagad na ito, ang inutusan na gawin ding alagad ang lahat ng bansa. Yun nga na nabanggit ito sa andun sa Matthew 28, 16 hanggang 20. Kita nyo, mga kapatid, sila din yung inutusan. 16 hanggang 20. Ang ilaw ng sanglibutan ay tumatay, ay ang pangalan ay alagad ng Panginoon. Ayan, mga kapatid, napakalaki ng pangalan. Alagad ng Isa o Ama. Yan ngayon, nandyan ngayon ang ating Panginoong si Isa. Ito ngayon. Sabi nga sa mga alagad ng ating Panginoon ay kayo ang ilaw ng sanglibutan. Di ba nabanggit kanina? At dito naman sa 28, 16 hanggang 19 to 20,
ito rin ang bili ng ating Panginoong si Isa sa kanyang mga alagad. Basahin natin. Mateo 28, 16, 19 hanggang 20. Datapwat nagsiparoon ang 11 alagad sa Galilea, sa bundok, na sa kanila'y itinuturo ni Jesus. Yan, yung Isa ang pangalan niya sa amin ngayon. Dahil siya hari na ng mga hari, Panginoon sa siya ng mga Panginoon, kaya sa ang pangalan niya ngayon ay si Isa. At nang siya ay kanilang makita, ay kanilang sinamba siya. Datapwat ang ilan ay nangag-alinlangan at lumapit si Isa sa kanila. At sila'y kaniyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa at sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo, at narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Nakita niyo mga kapatid, sumasa inyong palagi ang wika niya sa mga alagad. Kaya nandito siyang palagi dahil kami ang huling alagad ng ating Panginoong si Isa. Yung una at itong huling alagad ay walang pinagkaiba na malapit sa puso ng ating Panginoong si Isa. Sabi nga niya, ako ang una at ang kasama ng huli. Ngayon, dahil ito nga yung tunay na nakasulat na talagang inutosan ng ating Panginoong si Isa. Bakit? Marami ang hindi naniniwala. Lalong-lalo na sa mga kapatid sa magulang, mga kapatid. Bakit kailangan na ganon? Na kailangan sampalatayanan natin ito dahil napakalinaw ang aral dito. Walang kasinungalingan, mga kapatid. Dahil lahat nakasulat. Ngayon, ito yung mga talata naman sa Biblia na ating mababasa kung bakit marami ang nakakarinig dito, nakakaalam na ito nga ito. Maraming pumupuri dito, mga kapatid. Nakakaiba. Pero bakit hindi sila naniniwala? Kaya ganon, ito yung ating babasahin ngayon. Sa Juan 3, 14, 18 hanggang 21. Mahaba na naman itong mga kapatid. Ay, nako. Sana kaya ng ating cellphone ito at makayanan din ng budget natin. Ito para sa inyo, mga kapatid. Gumagastos kami dito, nagpapakapagod kami, nagpapakapuyat para sa sangkatauhan, mga kapatid. Walang nagpapasweldo sa amin dito. Ang amin lang pinanghahawakan yung pangako ng ating Ama sa langit. Biyaya, awa, kapayapaan, katiwasayan at buhay na walang hanggan. Yun lang ang aming pinanghahawakan dito, mga kapatid. Wala kaming income dito na nangyayari. Lahat ng ginagastos namin dito ay nagmumula yan sa pinagtutulong-tulungan ng aming mga bulsa na lang. Kung sinong mayroon, siya na lang ang nagbibigay. Sinong makaluwag-luwag, siya yung nagbibigay. So, ganyan kami dito, mga kapatid. At ito'y para sa inyong lahat. Na mga nakikinig at lalong-lalo na sa mga tumutupad. Tingnan ninyo yung nakasulat kung bakit bihira, madalang kami, mga kapatid. Nabibilang lang sa mga daliri ng paa at kamay. Ating basahin yung Juan 3:14. Kaya nagaganap ito.
3:14, 18 hanggang 21. 3:14 ng 1 hanggang 21. Atin lang ano. Kita nyo, ito bilang panghuli mga kapatid. At sana ano, hindi maghang yung ating cellphone. Dahil yung mga cellphone kasi namin dito mga kapatid, yung mga ordinary lang. Yan, basahin na natin. Juan 3, ano pagkamata? 14, 18 hanggang 21. Hanggang 21. Yan, mga kapatid. Kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, ay gayon kinakailangang itaas ang anak ng tao. Ito patungkol sa kung bakit hanggang ngayon kakaunti pa lang kami. 2017 pa nagsimula, ay halos hindi pa nadadagdagan. May pumapasok pero umaalis din mga kapatid. Sa 15, upang ang sino mang sumasampalataya ay magkaroon sa kanya ng buhay na walang hanggan. Sa anak ng tao mga kapatid. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan, kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Ayan mga kapatid, pag hindi ka sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos, ikaw ay hinatulan na. Diba? Nakasulat ito mga kapatid, hindi natin pwedeng baguhin ito. Inuulit ko, doon sa 18, ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Ano, malinaw mga kapatid. Hanggang 21 tayo, ituloy natin. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw ng sanglibutan. At inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw, at hindi lumalapit sa ilaw upang huwag masaway ang kaniyang mga gawa. Datapwat ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang mahayag na ang kanyang mga gawa ay ginawa sa Diyos. Kaya huwag kayong magtaka mga kapatid, kung marami ang hindi lumalapit dito sa ilaw. Dahil ito nga ang itinayo ng ating Ama na ilaw ng sanglibutan. Dahil ayaw nila na makita ang kanilang mga gawa. Ayun nga malinaw. Doon sa 20 at 21, ulitin natin. Bilang tawad. Tawad. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napuput sa ilaw. At hindi lumalapit sa ilaw, upang huwag masaway ang kaniyang mga gawa. Dahil sinasaway dito mga kapatid, yung masamang gawa, yung pagsisinungaling bawal dito, kaya yung pumapasok dito at palaging sinasaway na huwag magsinungaling, aalis yan. Dahil pag sinaway mo ang isang gawaing masama, ibig sabihin yan, binibigyan mo sila ng ilaw. Linilinaw mo na ang kanilang gawa ay nasa kadiliman, kaya yung saway na utos ay yan ay pagtatanglaw sa iyong daan. Dahil yung kasinungalingan ay yan ay gawain
ng kadiliman, mga kapatid. Kaya bawal dito. Umaalis dito yung mga sinungaling, mga kapatid. Magulang man, o kapatid man, o anak man, yan ay nagsisipaglihis. Kaya sinasabi nga dito, dahil ito nga itinayo ng ating Panginoong si Isa o Ama na maging ilaw ng sanglibutan. At inutusan na gawing alagad ng lahat ng bansa. Kaya kumpleto sa amin. Yung mensahe, ilaw ng sanglibutan. Dahil ang pinagmumulan ng salita na ilaw ng sanglibutan ay yung mga alagad, mga kapatid. Yan, alagad. At pawang nakasulat. At ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit dito, mga kapatid, sa ilaw. Upang mahayag ang kanyang mga gawa ay ginawa sa Diyos. Di ba mga kapatid, napaka-sikreto itong aral na ito. At dito nyo lang ito matatagpuan. Napakalinaw. Sa mga taong naghahangad at naghahanap ng katotohanan, ito yung tunay na katotohanan, mga kapatid. Huwag kayong maniniwala doon sa mga yung mga nagsasabing na may mga patalasta sa TV, mga kapatid. Katotohanan, kanta nila eh. Katotohanan ang magpapalaya sa bayan, ika nila, patalastas sa TV. Pero wag ka naman, ang kadami nilang mga pelikula ay puro pag-aarte lang. Mga kaartihan. Mga ginawa lang, hindi naman totoo yun eh. Yung mga pelikula, ginawa ng mga artista, hindi totoo yan, kaya nga arte. Ibig sabihin ng arte, artificial, hindi totoo. Ngayon, pagsisigawan mo, katotohanan ang papalaya sa bayan. Samantalang gumagawa ka ng mga hindi naman totoo. Dapat kung magpapahayag tayo, kikilos tayo, yung mga totoo, mga hinango sa banal na kasulatan, yun yung mga totoo. At huwag mong dadagdagan, huwag mo ring babawasan, mga kapatid. Hanggang niya lang muna tayo, mga kapatid, dahil yung oras napakahaba na para sa atin. Pero kung tayo sana ay may kakayanan o tayo ay mayroong pera na dapat busbusin, ay ito maikli lang, mga kapatid. Pero sa amin, na dukha na tinawag ng ating Ama, ay ang isang oras ay mahaba na para sa amin dahil nahihirapan na kami dyan maghanap kung saan kami kukuha ng ipag-upload, mga kapatid. Kaya pasensya na kayo kung sa mga naghahangad pa ng mga karagdagan ng mga mensahe, subaybayan nyo lang dahil 4 na beses kami nagbibigay niyan sa loob ng isang buwan, mga kapatid, tuwing Sabado. Kaya sa inyong lahat, mga kapatid na nanonood at importante ang nakikinig, muli ang biyaya at awa ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay sumainyo nawang lahat. Siya nawa at siya. Siya nawa at siya. Panoorin nyo lang at pakinggan, mga kapatid, ang patotoo dahil yan ay kailangan pa kagaya ng nakasulat sa ano yun? Hebreo 10:28. Yan, mga kapatid. Panin nyo na yung oras ng taas po natin ang ating kanang kamay at sabay-sabay tayo magpapatotoo. Kami po ay nagpapatotoo at sumasaksi na ang lahat ng mga salita na inyong narinig ay pawang katotohanan at pawang galing sa banal na kasulatan na mula sa bibig ng sanga ng Panginoon na si Isa, na anak ng tao, na sinugo ngayong huling araw, na ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig, na sinugo ng ating Ama, na sa atin ay lumikha, at lumikha ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Siya nawa at siya nawa. ano yun?